Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito po kumakalat sa social media. Yung pag-iyak daw po. Pag-iyak daw po ng First Lady, mga kabayan. Dahil daw po sa nasaksihan niya at nararanasan daw po ng ating mga OFWs doon po sa UAE ay nasabi niya po na you are not alone, mga kabayan. Mga kabayan, at siya po ang nagsabi na talagang hindi raw iiwanan at hindi ka nag-iisa, mga kababayan. Ganun po katindi ang binagohang Pilipinas. Kaya nga po ang nangyayari sa ating bansa ay isang damukal na issue ng korupsyon dahil hindi po nag-iisa. Hindi po nag-iisa, mga kabayan. Hindi ka nag-iisa sa kahirapan. Marami kayo. At kami, nagpapayaman kami na nagpapayaman. Sa buwis ninyo. Hindi kaya, mga kabayan? Ito pa mga kabayan, ang kumakalat po sa social media. At ito naman po talaga ay totoo. Nasaksihan naman po natin na sila po talaga ay nasa UAE. Hindi po ba, mga kabayan? Ito po, yan po ang pag-iyak po. Talagang ramdam na ramdam daw po ng First Lady ang paghihirap ng ating mga OFW. Ang kanila pong pinagdadaanan doon, malayo sa pamilya at nagtatrabaho po na talagang dugot pawis ang puhunan. At pagka minalas-malas po ay hindi pa maganda ang nagiging trato ng kanila po mga amo. Hindi po ba? Ng kanila mga employer. Kaya po nakakalungkot po. Ayon po sa pahayag, mga bayan, na inilabas, napaiyak lang daw si First Lady sa mga nakita niyang sitwasyon ng ating mga kababayan OFWs sa UAE. First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Siya po ay naaawa sa ating mga kababayang OFWs sa UAE dahil siya po isang ambassador po siya. Ambassador po. Ambassador Lisa Marcos tells OFWs in UAE, you are not alone. Di sana magpaiwan na po kay Rian para po hindi sila nag-iisa. Hindi sila hindi po ba, mga kababayan? At lagi po silang may gabay ng First Lady ang mga OFW. Huwag na po kayong bumalik ng Pilipinas umano. Hindi po ba? Tulungan nyo ng tulungan ang mga OFW. Hindi po ba? Kaya lang po, mga kabayan, dito po sa nangyayari po sa ating bansa, hindi po kaya, bagay, sanay na sanay naman po kasi ang mga politiko, mga kabayan, lalo-lalo po, yung mga sanay na sanay pong umarte, sanay na sanay itong magbalat kayo, sanay na sanay pong magbaitan, hindi po ba? Pero sa kabila nun, ang ginagawa naman po sa bansa, grabe naman po ang ginagawa sa bansa. Hindi po ba? Lalo-lalo po nakaupo ngayon. Mahigit 3 taong issue ng korupsyon. Hindi po ba? At may issue pa ng pulburon ang First Family. Hindi po ba? At grabe ang ginawang pamumulitika sa mga Duterte. At nakapagpatapon pa ng dating Pangulo ng walang due process na natikman ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Hindi po ba? Ganyan po ang nangyayari po sa ating bansa. At makikita mo ngayon ay talagang nagdadalamhati po sa nakikita niya po sa mga Pilipino. Pero ang ginagawa po nila paglilingkod sa ating bansa ay puro po issue ng pagnanakaw. Pero naiiyak po sa sitwasyon ng mga OFW. Ang mga OFW na nagpapakahirap ang ating mga kababayan, kumita lang po ng pera, maipadala lang po sa ating mga kababayan sa Pilipinas na mahal nila sa buhay at nagagamit naman po ng bansa ang kanilang mga remittance. Ang pinakamasakit, mga kababayan, ay nananakaw pa yata ng mga taong politiko ang mga naglilingkod yata sa ating bansa. Nananakaw pa yata, mga kababayan. At ano po ba ang nakikita natin paglilingkod? Kahit po ang First Lady na umiiyak at nagdadalamhati at hindi po niya mapigil ang kanyang sarili
na maluha dahil sa ating mga OFWs na pinagdadaanan. Pero ito naman po ang klase ng paglilingkod. Mga kabayan, ang issue ng mahigit 3 taon na nagsiyaman po sila na nagsiyaman. Hindi po ba ito'y kaplastikan lamang? Ipinakikita mo sa taong bayan, ipinakikita mo sa OFWs na ikaw ay naaawa, concerned ka sa mga Pilipino, pero ang buwis ng taong bayan ay pinagnanakaw naman po yata nila. Inuubos naman yata ang pera ng taong bayan. Hindi kaya? Pakinggan po natin ito, yung mga anomalya nila umano. Pakinggan po natin, panoorin po natin. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumokontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hindi na lang si Pangulong Bongbong Marcos kundi maging si First Lady Lisa Araneta Marcos at Presidential Son, House Majority Leader Sandro Marcos ay isinangkot na rin ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa katiwalian. Sa latest video na inilabas ni Ko, sinabi nitong tinawagan ni First Lady Lisa si dating House Speaker Martin Romualdez para ipatigil ang investigasyon noon ng Kamara sa skyrocketing prices ng sibuyas noong 2022. Ito'y matapos lumutang ang pangalan ng kaniyang kapatid na si Jesus Manuel Araneta na nasa likod umano ng krisis. Inakusahan si Martin Araneta na kasabot umano ni Michael Ma, Pangulo ng Chinese-Philippine United Enterprises para magpuslit ng sibuyas at manipulahin ang presyo nito. Inimbestigahan ng Kongreso ang kontrobersiya at artipisyal na pagtaas sa presyo ng sibuyas noong 2022 na umabot ng hanggang 700 piso kada kilo na kagagawan umano ng onion cartel at nagbunsod para i-blacklist ng Department of Agriculture ang 3 importers. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Pero sino nga ba si Martin Araneta? Siya ang bunsong kapatid ng First Lady. Kilala si Martin Araneta bilang isa sa key figures sa local onion trade at iba pang agricultural products. Pinaniniwala ang kontrolado ng pamilya nito ang supply at distribution ng sibuyas sa merkado. Ganon din umano ang nangyari nang imbestigahan ang mataas na presyo ng bigas kung saan lumabas naman anya sa confidential report ang pangalan ni FL Lisa na sangkot sa mga rice importers na nasa likod ng price manipulation. Sa hiwalay na video, isinangkot din ni Ko si Sandro Marcos sa budget insertion. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Naagad namang tinawag na kasinungalingan ni Congressman Sandro. Bahagi na raw ng mga grupong nais pabagsakin ng administrasyon ang mga video na inilalabas ni Ko. Nagpahayag din ng Batang Marcos ng kahandaang magpailalim sa investigasyon ng ICI. Sa harap ng mga paglalabas ng tell-all video ni Zaldico, ibinunyag ni Pangulong Marcos ang pagtatangka umano ng kampo nito na i-blackmail ang pamahalaan. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hanggang walang inilalabas na matibay na mga dokumento at ebidensya na magpapatibay sa kaniyang mga pagbubunyag, mananatiling sabi-sabi lang ang mga pahayag ni Ko. At habang Yan po mga tambay. Siyempre po, mga sabi-sabi pa lang yan ngayon. Dahil siyempre po, napagtatakpan pa po yan. At si Zaldico ay wala po sa Pilipinas. Nagtatago. Hindi po ba? At siyempre, baka manganib ang buhay niya. Napakarami niyang binunyag. Pati kapatid ng First Lady.
mga kababayan. At ayon din po sa flood control, mga kababayan, hindi lang po sa ating mga pagkain sangkot ang pamilya Araneta. Hindi lang po sa issue po ng pagkain. Kasama rin po sa issue ng flood control. Ito po mga tambay. Pakinggan naman po natin ito. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Gis Escudero na si Maynard Ngu at mismong First Lady Lisa Araneta Marcos. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pakay niya, magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang anay ugnayan ni Maynard Ngu at First Lady Liza Araneta Marcos sa flood control scandal. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Tila umabot na nga sa Mga tambay. bakuran ng Malacanang ang Nakita niyo po ang mga issue na ibinibigay po sa atin ng Binagawang Pilipinas. Kasama po ang First Lady sa mga issue po ng korupsyon at kasama pa ang kanyang bunsong kapatid, mga kababayan. At ngayon po makikita po natin ang First Lady sa UAE, mga kababayan, na talagang siya po ay masama po ang kanyang kalooban sa nakikita niya po sa UAE sa ating mga kababayan pong OFW. Mga kababayan. Kaya nga po nakapagsalita po ang Ambassador Lisa Marcos sa mga OFWs na you are not alone, mga kababayan. Ang tanong, yung po bang pagluho at pag-iyak ng First Lady ay tears of joy dahil po sa dami ng issue ng pera, puro pera po ang issue. Pangungulimbat, pagnanakaw ang issue, bilyon-bilyon, mga kababayan, ang nakuha po na buwis sa taong bayan umano. Yan po ba ay tears of joy o talaga pong malungkot siya sa nakikita niya sitwasyon ng mga OFW na pati ang mga remittance ng mga OFW ay nasasama yata sa issue ng korupsyon, mga kababayan. Yan po ang napag-uusapan po ngayon sa social media. At yan po ay may issue rin po yan. Hindi lang po sa korupsyon. Hindi lang po sa pagkukontrol po ng mga presyo ng bilihin natin. Nasasangkot. Hindi po ba? May flood control. May issue pa ng pulburon. At may issue pa rin ito sa Amerika, sa Beverly Hills, nung nakaraang taon. Bago po nila kidnapin umano ang dating Pangulo, ay napumutok po ang issue na meron pang namatay na kasama po sa kanyang gabinete. Hindi po ba? Sa kanyang entourage sa Beverly Hills. Yung si Tantoco, mga kabayan, at nag-positive po sa pulburon yung kanya pong isang sekretaris na asawa po ni Tantoco umano. At ayon po sa mga haka-haka umano, ay yan daw po ay pulburon party na overdose daw po sa pulburon. Napakarami pong kinasasangkutan issue. Ito pong pamilya na ito. Hindi lang po sa pagnanakaw, meron pang pulburon. Kaya nga po napapaluha sila. Dahil po ang ating bansa ay dinala po nila saan? Sa 3 taong mahigit issue ng pagnanakaw at issue ng pulburon at kahirapan po ng mga Pilipino. Kasama po ang mga OFW, mga kababayan, at walang nakitang malalaking proyekto, programa ang mahigit 3 taon na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang pinopondo po sa ating bansa. Ang nakikita ng Pilipino, kahirapan, namamatay pa tayo, namamatay pa ang mga kababayan natin sa mga proyekto nila. Lalong-lalo po ang dinanas natin sa kanilang pinagmalaki na 5,500 flood control, na pati ang First Lady ay gusto rin pong paimbestigahan dyan sa flood control, mga kababayan.
At nakita naman po natin mga kababayan, pati kapatid, lahat, pinsan, anak, at lalo-lalo po ang asawa. Kaya nga po napakababait po nila eh. Napakababait po. Sa sobrang bait po ng nanunungkulan po sa ating bansa, ang issue po ng kanilang panunungkulan na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na ay puro po pagnanakaw dahil po sa sobrang bait nila, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang kumakalat po at alam naman po natin na naluha po yan nung sinasabi po na yan daw po ba ay scripted, pakitang tao, tears of joy, at wala naman talaga sa kanyang puso ang awa umano sa mga Pilipino. Kasi kung ikaw ay may puso at may awa sa mga Pilipino, hindi ka nagnanakaw, hindi kayo nagnanakaw sa buwis ng mga Pilipino. Bagkus, pinararami nyo ang trabaho sa Pilipinas nang hindi na sila nag-abroad. Hindi po ba? Ang nangyayari kasi baliktad eh. Ang mga Pilipino po ang nagsasalba, ang mga OFW ay malaking tulong po sa pagsalba sa pagkakabagsak ng Pilipinas sa basurahan. Ang mga OFW. Samantalang ang mga politiko, mga kababayan, ang pera naman po natin ay dinadala naman sa ibang bansa at doon pa namimili ng mga ari-arian nila. Hindi po ba? Samantalang ang mga OFW, naghahanap buhay sa ibang bansa at inuuwi sa ating bansa ang pera ng OFW. Ang pera ng banyaga ay dinadala sa ating bansa. Pero ang mga politiko, ang pera naman po ng Pilipinas na kinikita ng mga OFW ay ibinabalik naman po, dinideposito umano sa ibang bansa. Hindi kaya ganyan po katindi, kawawalang hiya ang mga taong ito umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Tatay Nick na Canada, Balance Vision TV, Gayat Shena, si Annie Jo, thank you po, at si Jake Yahut ng Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hersho ng Canada, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga tulong at biyaya. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Lalo at siyempre po mag-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat ay maingatan. At ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulo at ang ating buong sambayanan ay maingatan po sa kapahamakan, mga kababayan. Mailigtas po tayo, lalo-lalo po sa mga pang-araw-araw po nating gawain. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. Ingat po at tiis-tiis lang po. God bless po. Paalam. Bye-bye.